Ang title po ng kakantahin namin is Jesus Loves Me. Tawag ko din po ang special. Walang mag-special? Ang kakantahin po namin ay You Are My All in All.
Check. Sound. Gusto ko rin pong magbigay ng awitin sa aking Panginoon bilang testimony na rin po sa araw na ito. Sabi po sa kanta na to, sinasabi niya po dito na sa ating pamumuhay dito sa lupa, mararanasan nating mawalan ng lahat, ari-arian, mararanasan nating mawalan ng mga kaibigan. Habang tayo ay lumalakad sa Panginoon, mararanasan natin na may mga landas tayo na mababurn sa hindi natin alam na reason. Pero sa mga bagay na yun, isa lang yung masasabi, matututunan natin na pag may Diyos tayo sa puso, ano man ang mawala sa atin, basta mayroon po tayo. Basta andyan ang Diyos sa ating buhay, ano man ang mawala, Kanya pong ibibigay. At yun lang po, ano man ang mawala, basta may Diyos tayo, meron po tayo ng lahat dito sa mundo. At dadating ang araw, when the time, na ang Diyos po ang Diyos ay bababa, Diyos ay bababa at para kunin tayo, doon po natin masasagap o ano man yung mga sakripisyo na ginawa natin, mapapanginabangan po natin ito sa langit sa pagdating ng kanyang huling araw. Amen. Check. Wait lang po, i-tune lang natin para dire-diretso. I had a chance to money. I had friends that walked away, and I've even lost myself with time on its own. There were just wrestling there, but through the wreckage I have learned, there is one thing that I could never use. If I got Jesus, I've got all that I could ever need. Take the world away from me, and I'll be okay. If I got Jesus, there's a hope that's living deep inside, a joy that I could never hide, a safe place to fall. If I get Jesus, I've got it all. I've seen weakness turn to strength, I've seen failure with me close, and it's not from what I've done, it's Christ in me. A miracle I can't explain, oh, it's keeping me the same. There's one thing that I could ever do. If I got Jesus, I've got all that I could ever need. Take the world away from me, and I'll be okay. If I got Jesus, there's a hope of living deep inside.
the trumpet's gonna sound, and the King of Heaven will rise upon the cloud. Coming down, I will hit my knees, oh Lord, and sing my song. I'm coming home. If I got Jesus, and I've got all that I could ever need, take the world away from me, and I'll be okay. If I got Jesus, there's a hope living deep inside, a joy that I could ever have, the same place before. If I got Jesus, I've got it all. If I got Jesus, I've got it all. Amen. Sa Diyos ko, mataas na po. Ikararak tayo ng RDP na offering at ang atandawin. Father God in heaven, si karat dati may maliligay tayo. Tangtang natin may Father God. So, Father God, when could no, bikin nga aming blessing, nalaklak aming nagapuking ka Father God. Father God, ito'y panangalang iti offering. Father God, halangapan ng surot iti may isang Father God, may isang dawat mo magiging. Father God, wala po na ito ko nang lang padasun na kitilang ilang ating dawat. Ko nang sika iti na ang isubi iti na susurupan. When Father God, experience nila ita na ito tapak mo, iti blessing ba't lang ang nagapuking ka ngayon, pwede mo kinamang ka. Aglap-lap usanan, Father God. Thank you, Lord. Iti pa nang isurong, iti tunggal may isa na tumalimon kami katagit ibilbilin mo, Father God. Father God, one way day to it. Tapos na maipakita mo na kami may isang disipulong na inagal mo kay Father God. Yes. Lord Jesus, when pud no, lapusanan ti blessing na ipapain mo pinami. Hanmi nga mabilang dayta, Father God. Ti angin, ti strength me, that bigbigan ni all belongs to you, Father God. Kat ama, takal nga yaman mi, katagitong nga arami doon ititunggal biyan mi. Idawat mi nga rutinda, Father God. Tap nagpatuloy kami na makaitod iti ikapulong mi, when sagot mi tingka, Father God. I-bless mo dagiti imima mi, Father God. Ikanta kami iti strength nagpatuloy. Ikanta kami ikatimang bless mo iti internet namin nga businesses. Inyaman dagitang pagtrabahuan, Lord God, ng ipaimang kada kami. Salamat, Lord God. Ama, ipakaosaran na tayo ting offering na watan niya. I-bless mo, Father God, dahil ikat mausar iti pamilya na maipanan ako matata, Lord God. Kunama iti sa Lord God, no daman iti kapsat yu agkay sa ulan, agitid kami na mo kay ano si kapsat yu maragsakan, makiragsak kayo. No daman kapsat yu maladingitan, makipagladingit kayo. Ama, may sadating na purpose mi nga kahit mi nga kita nga makipagladingit kami tinayang na pamilya ka. Thank you, Father God. I-bless mo na gano'n tayo. God, Ama, salamat iti amin, iti karot iti dawat mi, may po iti napataganagan damang sa Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. May pagkagsapa ka na nagkakapsat. Katsyempo, Lord. Yan tayo tayo na sa Diyos. Kapag hindi ka ang kanta, kit adawat at Lord, wasan dati poses tayo, lima tayo, bagi tayo. Kas tayo niya po Diyos. Katin tayo ang kantaan, di koro na pauluan. For the Lord is my tower.
We glorify your name, oh God, hallelujah. We magnify your name, exalt you on high, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. There's no other name than your name, oh God, hallelujah. Yes, Lord, manaydayaw ka, o Ama. May tangtan-o ka, o hallelujah. Yes, Lord, Apo Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Madaydayaw ka, may tangtan-o ka, o Ama. When, Lord, tuloy mo tinapiaglakan niya, o Ama, hallelujah. Yes, Lord, we bless your holy name. We glorify your name, hallelujah. Mount Church, mas patuloy-tuloy tayo ng tayaw niya, Apo Diyos. Tayo kantahan dito na naman. No other name, in the name of God. Other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. His worthy glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. Lift up your church, see the heart of man. Revive my soul with passion once again. I want to live for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Come and send the flame of your spirit upon us, hallelujah. When Lord, matay tayo kalaunan.
kakantaan kong kahit guldawan o Ama. Hallelujah. When Lord, Amen, Amen, Hallelujah. Yes, Lord, matay tayo. Yes, Lord, your name, your name, oh God, hallelujah. Oh, we magnify your name, we glorify your name, yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Matay tayo, Ama. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. When Ama, hallelujah. Agyaman kami, tinimbag mo, Apo Diyos. Iayat mo, Apo Diyos. Iparabol mo, ibendisyon mo, Ama, hallelujah. When Lord, Apo Diyos, na kaming gitisangwanam, Apo Diyos, agrugbab isangwanam, agpakumbaba isangwanam mo, hallelujah, hallelujah. When Lord, O Apo Diyos, hallelujah. When Lord, dawat kami kumati pamakawan, Apo Diyos, kadagiti na ramidan mi, nga kurangan mi, kinta Apo Diyos, hallelujah. When Lord, agyaman kami, ti forgiveness, Apo Diyos, hallelujah. When Lord, dalusang Lord, ti puso ken panunod mi, O Ama, hallelujah. Akas maagadan kami managisa sa Apo Diyos. Kasi digito nga adal, digito nga sasaw, Apo Diyos. Ken may mula ti puso ken panunod mi, O Ama, hallelujah. When Lord, tutuloy mo ti makiadlakan niya mi, Apo Diyos. Gamaltas dito nga rabit mi kaya dito nga servisyo mi kaya Apo Diyos. Katamok ken pa-check, kapunun kami bendisyon nga gapuken tao, Ama, hallelujah, hallelujah. Ket when Lord, agyaman kami kinembag mo, tiayat mo, ket when Lord, digito nga ti dawat ni, kararang mi, babay nila patay kanagan ni Jesus na mo mi. Amen, hallelujah. In Jesus name, Lord. Matay tayo, matay tayo. Sublik Lord, etin tayo MC. Praise God. Good. Praise well, kaysa nga makapag-indisyon dagiti tangan-tangan ay sagot kanya na ket ana dayta mapandayo met iti word of God ket ay paknarot ti pastora tayo, pastora sa atin. Thank you, Brother Ice. Hallelujah. Iti dayto nga bigat, kamlaawan kayo amin, iti napateg, nganagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo, madaydayaw ti Apo. Hindi po ako ang preacher sana, pero narinig naman na po nyo yung sinabi natin. Si Pastora Leti po ngayon ay hindi nakarating dahil nga po sila ngayon ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanilang kapatid, ng kanyang asawa. So, tayo po ngayon ang magsasab to preach the Word of God. So, praise God. Magandang araw sa ating lahat. Okay, let us open our Bible. Hallelujah. From Mark chapter 12, verse 30. Praise God. Pakibasa nga po kung meron kayo dyan. Medyo English po. Okay. Pwede. Pastor, please. This is the parable of the tenants. Chapter 12, verse 1 to 12, verse 30. He then began to speak to them in parables. A man planted a vineyard. He put a wall around it, dug a pit for the wine press. Mark and 12, 30. 12:30. Yes, please. 12:30. The greatest commandments. Yes. Hear, O Lord. Verse 30. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandments greater than this. Well said, teacher, the man replied. You are right in saying that God is one, that there is no other but Him. Amen. To love Him with all your heart, with all
your understanding and with all your strength, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices. Verse 34, when Jesus saw that he had answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And from then, no one dared ask him any more question. Amen. Amen. Okay, thank you, Pastora. Tayo po'y manalangin. Salamat, Ama, sa mga salita mo na yung na amin pong nabasa ngayong umaga. Panginoon, bigyan mo po kami ng wisdom and knowledge mula sa iyong banal na Espiritu upang ang salita mo sa umagang ito ay aming maintindihan at maging maliwanag sa aming pandinig at sa aming pangunawa. Panginoon, kilala po namin, O Diyos, na ang mga salita mo ay isang sagrado at banal na pagkain espiritual sa aming mga buhay. At kami nga po, Diyos, ay walang magagawa. Liban na kung kami, O God, ay iyong patatalinuhang espiritual upang maintindihan namin ito, O Diyos, at maunawaan sa aming mga buhay. Lord God, dalangin namin sa umagang ito. At inaanyayahan namin, O God, ang iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na mangungusap sa aming mga puso. Salamat, Ama, sa iyong mga salita. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Okay, sa umaga pong ito, ang ating tutunghayan na tema upang makita natin kung ano ang gusto ng Diyos na ipahatid sa atin ngayong umaga, no? May kasama po tayong Tagalog, so tayo po ay magtatagalog muna para kay Brother Joel. So, ang ating pong tema ay becoming a true worshiper. Sa Sunday school natin, sa pagiging disipulo natin, ang una nating tinapik, ang disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, tayo na believer sa loob ng iglesia, dito sa loob ng church, ay tinatawag na disipulo ng Diyos na kailangang tayo po ay matutong mag-worship sa ating Panginoon. Tayo po yung disciple o disipulo na marunong magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Now, let us see paano ho ba at gaano tayo magiging true worshiper of our Lord Jesus Christ. Okay. So, ngayong umaga, ito po ang ating bibigyan pansin at bibigyan diin sa ating mga puso na gustong ibahagi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay? Amen? Kanina po sinabi natin na kung meron tayong personal na relasyon sa ating Panginoon, naiintindihan mo na ikaw ay disipulo niya, naiintindihan mo na ikaw ay tagapagsamba ng ating Diyos. At kung tayo po ay tagapagsamba, hindi po sana ialang-alang natin sa Ilocano. Yung bang, para bang wala lang, no? Pero tayo po sana yung mga tunay at totoong worshiper ng ating Panginoon. Amen. Okay. So, in order to true worshiper of God, we must first and foremost follow what Jesus called the most important commandment. At yun nga po yung binasa ni Pastora Bioli kanina. Nasabi niya doon, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength." Yun daw po ang isang bahagi ng buhay ng isang tao na mananampalataya sa Diyos. Ay dapat meron po tayong tinatawag na pagkaunawa sa salita ng Diyos na yung kanyang commandment sa bawat isa sa atin, yung inuutos niya sa bawat isa sa atin, na dapat mahalin natin ang Diyos. Mula sa ating mga puso, sa ating kaluluwa, at sa ating isip, at sa buong lakas natin, ay maipakita natin na tayo ay tunay na nagmamahal. Yan sa Diyos na yan. At kung tayo ay may tunay na pag-ibig, naiintindihan natin yung pagiging isang worshiper sa Kanya. Amen po ba? Yung pagiging isang tagapagsamba sa Kanya. And you know, the greatest sin of all is when we don't love God. Yes. With all our heart, with all our soul and mind and strength. We will never experience
all that God has for us until we are able to totally surrender and love God with all our heart and with all our Amen. Hindi mo masasabi na mahal mo ang Diyos at ikaw ay nagkakasala kapag ka ikaw ay hindi mo ibinibigay yung buong puso at kalakasan sa pagmamahal at pagsamba sa Kanya. Niniwala ba kayo doon? Yes. Because nagkakasala tayo kapag sinasabi mong, yes, I love the Lord. Tanungin mo mga tao dyan. Pagka sinabing, mahal mo ba ang Diyos? Oo, wala namang magsasabi dyan na hindi. Di ba? Abay, di ko naman siya lang nagayayat yung apo. Etok mo dahil ang apo Diyos. Yeah. Ayaw din nilang pumayag na hindi magsasabi na hindi nila mahal ang Diyos. Yes. Lahat sasabihin nila, mahal nila ang Panginoon. Ang tanong ng Diyos sa bawat isa sa atin mga kapatid, are you? Totoo ba na mahal natin ang ating Panginoon? At hindi ba tayo nagkakasala dun sa pagsasabing, yes, we love our God with all our heart, with all our mind? Hallelujah. So, true worshiper, sabi niya dito, flows from this total love and devotion to God. We will never fully know our Lord until we are able to be a true worshiper. Hallelujah, Lord. Sa gusto niyo at sa hindi. Hindi tayo magiging totoong worshiper ng ating Diyos until we are able to be a true worshiper. Kailangan meron kang total love and devotion sa Kanya. Amen? Amen. Hindi yung pagsamba lang na paimbabaw. Pero pagsamba na talagang nagmumula sa iyong puso, kalakasan, isip at sa gawa. Manaydayaw iti ako. At pag natutunan mo yon, yes, saludo ako sa iyo. Talagang totoong may pag-ibig ka sa ating Panginoon. Kasi you know how to worship God. You know how to devote your love. You devote your life to God. Manaydayaw iti ako. Amen po ba? So, sabi nga po niya, una, a true worshiper is not something that can occur for 1 hour, for 1 day, or 1 week, or 1 Sunday, 1 worship time. But true worshiper, tatak nyo sa mga isip at puso ninyo, is a lifestyle. Isa po itong estilo ng buhay. Kung may low carb na lifestyle na yan, na tinatawag naming mga low carber, hindi po isang diet, but a lifestyle living in this world na maging isa kang low carber sa pagsamba sa Diyos. Ang true worship is a lifestyle, not just 1 hour, not just 1 day, but not just for Sunday, but a lifestyle. Glory to His name. Para kahit saan ka magpunta, taglay-taglay mo yung pagiging isang worshiper mo sa Panginoon. Nag-worship ka ba? Sulit ka, oo naman! Nag-worship kami kanina while service. Diba? Laging sinasabi ng mga nagsisimba, nag-worship ka ba? Yes! Kaganda nga ng worship namin na eh. Tumatalon pa nga ako sa worship time namin kanina sa church. Habang si Jan talagang nililid ng Holy Spirit sa paglilid ng praise and worship. Paano sasabihin mong hindi ako nag-worship? No. Defensive. Ang mga Christian sometimes. Pagkatatanungin ng mga kasama niyang Kristiyano. But you know, ilagay po natin sa ating mga isipan, hallelujah, na ang pagsamba, hindi lang during praise and worship. Hindi lang isang oras, hindi lang isang araw, hindi lang kadalinggo. Yes. Pero ito ay tinataglay ng buhay mo. Bilang isa kang mananampalataya ni Kristo, isasama ko na rin dito bilang isa kang disipulo niya. Yes. Glory to His name. Kailangan ikaw, hallelujah, it is continually attitude toward God of love. Amen ko na ito. Amen. Mga pati kayo, ijay, sa uni ako, Diyos. Maridayaw iti ako. Amen? Amen. It is day by day, hour by hour, minute by minute. It is a continual attitude toward God. Manaydayaw to ati ako. Amen. Ibig sabihin, pag sinabi mong continual, dire-diretso, hindi humihinto. Hindi kapag bugnutin ka, hindi mo i-worship ang Lord. Hindi kapag wala kang samod, hindi ka mag-worship sa Panginoon.
Hindi kapag namatayan ka, kapag may mga disaster ng buhay, hindi mo na i-worship ang Diyos kasi hindi mo type, hindi mo feel. But worship our God, worshiping Him is a lifestyle. Glory to God. Amen. We are grateful for His presence in our lives, for His unchanging nature. Hindi po ba? Amen. Kaya, for keeping His promises, for His unceasing love and grace, for saving us, for His faithfulness, kailangan matuto kang mag-worship sa Kanya. Amen. Hallelujah. So, number 2, the true worshiper requires humility. Hindi lang ito ay lifestyle sa buhay. Hindi lang ito'y tinataglay sa buhay natin. Pero, ang true worshiper ng ating Panginoon, nire-require po rito yung tinatawag na pagpapakababa sa harapan ng ating Panginoon. Humility. Walang kasamang pride, egos. Igos-igos. Gus-gus. Pero ito po ay isang yung banal na pagpapakababa sa ating Panginoon. Because hates, hindi ho yan katanggap-tanggap sa ating Panginoon. God hates pride. Proverbs 6:16-19. Ayaw ng Diyos ang sinasabi mong ikaw ay nagpupuri sa Diyos. Pero punong-puno ka ng pride sa puso. Proverbs 16:18. True worshiper and pride cannot exist together. Never! Paano mong pagsasamahin ang pride at worship? Hindi po pwedeng magsama yan at mabuhay ka na ganyan ang iyong katayuan sa buhay. Hindi maaaring mangyari yun. Because hallelujah, God gives grace to be humble sa harapan ng ating Panginoon. So we must worship God with a humble and contrite heart. Maraydayaw iti ako. Kaya't nangasawan, purpuro kumadya puso tayo. Walang kasamang pag-iimbot. Walang kasamang pagdadalawang isip. Are you true, God? Kung kunam iti, mag-worship ka ti Apo. Pudno nga tanga da ni Apo Diyos. Pudno nga tanga na disinyo aktap mo idaydayaw ko iti Apo. Agurguram jay padam nga tao tapos agdaydayaw ka ti Apo Diyos. Punong-puno ka ng hatred tapos nagpupuri ka sa Panginoon. Hindi pwede yun. Dapat kapag nagpuri ka sa Diyos, sabi niya, talagang sinasabi mong, I love you, Lord. Pulido, purified, na cleanse yung puso natin. Kaya nga before tayo mag-worship, mayroon tayong opening prayer. Para sa opening prayer, pwede mong sabihin sa Lord, Panginoon, bago po ako mag-worship, bago po ako magpakalalim sa pag-worship sa umagang ito, please cleanse my heart. Siyasatin mo ang aking puso, Panginoon, kung ano man ang daladala kong hatred, kung ano man yung bitterness sa puso ko sa aking kapwa, ay pakalinisin mo ako. Kung ano man ang nakita mong kasalanan kung hindi ko nakikita, pero ikaw ay nakikita mo, Panginoon, pakalinisin mo ako sa umagang ito. Amen. Taglayan ng isang disipulo ng Diyos. Na kailangan tayo para masabi na love your God talaga, yung puso mo may pagpapakababa. Hindi lang sa kapwa mo, higit sa lahat sa harapan ng ating Panginoon. Sasabihin ko sa iyo, huwag mong sabihin, ikaw ay true worshiper, nagmamahal ka sa Diyos, gayong ikaw ay muhing-muhi sa iyong kapwa. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng mabuhay ang isang Kristiyano na nababalutan ng pagkamuhi ang buhay. Marunong kang magpakumbaba sa harapan ng kapwa mo, higit sa lahat sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Amen? Amen. So, we also need to come to the Lord with clean heart. Sinabi ko na yan.
pumaroon tayo sa Diyos ng may pusong dalisay, pusong malinis, at walang halong kadumihan, with no unconfessed and unrepentant sin coming between us in the Lord. Maliwanag naman na po siguro yung sinabi natin. Amen po ba? Kaya kung meron kayong mga dala-dala dyan, hindi bago kayo lumabas, hindi pa naman huli ang lahat, ihingin nyo ng tawad sa Panginoon. At alam ko naman siguro nanghingi na tayo ng tawad sa Diyos kanina. Amen? Hindi nyo ba alam na yun ang secret natin ng mga Kristiyano? Na kahit tayo mahina, kahit tayo nagkakasala, dahil binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos na conviction na mag-pray, hindi pananalangin natin, nalinisin tayo ng Diyos. Kaya by the blood of our Lord Jesus Christ, dahil sa ginawa niya sa cross, napupurify tayo. Kaya huwag kang magilty na mabuhay na, ano ba to? Nabubuhay akong mahina. Kaya nga binibigyan ka ng Diyos ng karapatang humingi sa Kanya ng Aba-ama. Para kilalanin yung mga kahinaan mo sa harapan ng ating Panginoon. Para ma-worship mo siya in spirit and in truth. Hallelujah! Amen? Naintindihan niyo ba yun? Na binibigyan ka ng Diyos ng kalayaan na humingi ng tawad sa Kanya, pakalinisin ang iyong puso sa harapan ng Panginoon. Kilalanin ang iyong kawalan, kahinaan, na without, hallelujah, the blood of our Lord Jesus Christ, hindi ka magiging karapat-dapat sa Diyos. At huwag mo sabihin na banal ka kahapon, anong isang linggo yung pagkabanal mo doon ay still na hindi ka nagkasala. Meron at meron kang nagagawang kasalanan, pero ang salamat sa Lord, may Espiritu na nagkukonvict sa atin. Tinuturo tayo sa mga dapat natin gawin. Kaya tayo ng mga Kristiyano, hindi tayo dapat laging nagigilty. Nagigilty ka lang kung hindi ka marunong magpakambaba sa harapan ng Diyos at humingi ng tawad sa Kanya. Dapat maliwanag sa atin yun. Amen po ba? Para maging perfect tayo na worshiper. At tayo naman ang mga judgmental, huwag mo naman sabihin lagi na, yan, yung kapatid ko na yan, ako walang kasalanan. Yung kapatid ko na yan, nagkasala na naman. Hindi dapat ganun. Lahat tayo may nagagawang kamalian sa harapan ng Diyos. Para ma-purify tayo every day, every seconds, hindi tayo nagpapalakihan ng kasalanan. Ang tinitingnan ng Diyos, gaano ka kababa, gaano ka pagpapakababa sa harapan ng Diyos. Every day sa buhay mo. Dapat alam yan. Malalayaw iti ako. Amen? Kung sinasabi mong ikaw hindi nagkakasala, edi ka ina. Perfect ka. Pero sabi naman sa dyan, wala pong hindi nagkasala sa harapan ng Diyos. Tayo ay mahina, pero hindi naman tayo pwedeng mabuhay na laging mahina. Pinapalakas nga tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Pero ang maganda, para makapag-worship ka dyan, makapaglundag ka dyan ng totoo sa buhay mo, kung ikay nagkamali kahapon, humingi ka ng tawad at pwede ka na namang mag-jump to the Lord. Pero hindi ibig sabihin na ihihingi ko na lang ng tawad. Iba ho yung sinasadyang kasalanan. At iba yung nakakagawa ka na hindi mo mapupuutan, no? Sa harapan ng Diyos. Iba yun. At iba yung tinatangka mong nagkakasala dahil ano naman mapagpatawad naman ang Diyos. Basahin mo yung Romans 5. No? Hindi ibig sabihin na dahil ang grace ng Lord ay napakalaki, patuloy ka na nagkakasala sa Diyos. Maintindihan nyo ba yon? Amen? Stop sin. Dahil ayaw ng Diyos ng tao, ang mga anak niya patuloy na nagkakasala. Pero ganun pa man, kahit sinisikap natin na ihinto ito, may mga bagay pa rin na tayo ay nakapagpapadumi sa atin. At yun yung sinasabi ko na ihingi mo ng tawad sa Diyos. Amen! Iba yung sinasadya ang magkasala, iba yung nakakagawa tayo, nakaka-offend tayo. At yun ang sinasabi ko na at patuloy tayong pakalinis sa harapan ng Diyos. Because habang tayo ay nandito sa mundong ito, hindi natin maiiwasan na nabibahiran tayo ng mga karumihan, pero tayo ay laging pinupurify ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Malilayaw ti Apo hanggang sa tayo ay patuloy na mapalakas ng mapalakas at makita mo na rin na ikay tumatatag sa harapan ng ating Panginoon. Oh, amen? So, next, hallelujah. Salamat sa Lord, ano? At natututo tayong mag-worship sa Lord every moment,
At ito po ay nababago ng nababago sa buhay natin. At we can worship God sa ating mga bahay, sa anumang mga ginagawa natin, sa ating mga tahanan. Binibigyan niya tayo ng best ability para i-glorify ang ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 10:31, basahin niyo na lang po yun. So we can worship God while we are at the school, driving, At kung ano man yung ginagawa mo, gawin mo yan. O nada ka dyan nada ka dyan garden, gawin mo yan sa Lord. Dahil lifestyle nga ang worship. No? Pwede kang mag-worship kahit nasaan ka. Hindi lang kapag araw ng linggo. Pwede mong idaydayaw ti Apo kahit ano ang ginagawa mo. That's according to Colossians 3:17-23, 1 Corinthians 10:31. Hallelujah, kahit nasa work ka, pwede ka magpuri sa Diyos. Pero wag mo naman lalabagin na pwede ka naman palang magpuri sa Diyos bibigyan mo ng konting filosofya. Hindi na ako mag-church. Kahit pala nandun ako sa umay, pwede ako magpuri Sabi ni Pastora, maliwanag naman yun. Hindi na ako pupunta sa church. Hindi ho ganun. Dahil ang pagpunta sa church ay isang command din ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. To gather para tayo ay magsama-sama at magpuri sa ating Panginoon. Amen? Okay, true worshiper, lastly, is a sacrificial. Isa po itong sacrificial. When we give something that costs nothing, it is a little value, sabi nga niya. True worshiper requires that we give of our time. Ibigay mo yung time mo sa Lord. Tulad dito, nagsasakripisyo kayo na hindi pumunta sa inyong mga pananim, sa inyong mga trabaho. Ang mga young people hindi nagbubulakbol. Kahit na may gustong-gusto kayong puntahan, pinibigyan nyo ng halaga yung araw ng linggo para ibigay sa Lord. It is sacrificial sometimes dahil napipigil yung gusto ng laman mo. Si Sister Labrain, sa halip na maglibot na lang sa botanical, nandito siya para sa Lord. Di ba? Amen? So, nire-require niya sa atin that we give our time. Talent, hindi lang yung time natin, yung talento nyo. To play guitar, drums, bass, lead, praise and worship, at kumanta para sa Panginoon. Share the Word of God. Talent yan. Testimony. Maraming gifts na binigay sa atin ang Panginoon. That's a part of worship. Amen po ba? Naintindihan mo ba natin yon? Amen? Kaya kung mayroon kayong mga pwedeng ibigay sa Lord, give it. Bigay natin yan ng buong puso, ng buong kaluluwa. Hallelujah. Kaya yung mga sakripisyo mo, sacrificial mo, Sister, pangalan nito, Sheila, na maaga kang pumupunta dito every Saturday na kahit wala pa yung mga bata na hinahandle mo na mga teens, andito ka ng maaga, sinasacrifice mo yung para sana sa'yo, pero ginagawa mo, kasi ginagawa mo yun para sa Lord. Hindi ka namin kayang bigyan doon ng gantimpala. Pero ang Panginoon, nagbibuild ka ng gantimpala para sa Lord. It's a part of worship. Worship mo siya para doon. Yung pagwawalis mo dito, paglilinis, paglalagay ng upuan, kahit nagmamaaga ka dyan, nagkukumagkag ka, lahat ng ginagawa mo, sacrificial. Para sa Lord, binibigay mo lahat yung time mo na yon, talent, everything, lakas mo. Glory to God. Hindi yan kawalan. Yan po ay pag-iimpok para sa pag-worship mo sa ating Diyos. Amen po ba? Oh, kung pati pera mo, sinasakripisyo mo, abay, alam ni Lord lahat yan. Because a true worship, kasama po ang sakripisyo. Amen po ba? So, true worship, yan, nire-requires niya ang time natin, talent, using our spiritual gifts. Sinabi ko na yan kanina. At sa Old Testament, ang sakripisyo, sinabi ko nito sa Sunday School, pagbibigay ng mga sacrifices, mga animals. But today, ang buhay mo, ang buong puso mo, ang buong kaluluwa mo,
ang buong body mo, Romans 12:1, ibigay mo sa Diyos as a living sacrifice, as a part of worship. Madaydayaw iti Apo. Amen? Amen! Because God asked for the best from His people. When they made sacrifice to Him, when people did not give their best, God reject it. Mamati kayo dyan. Nanyo ka nga itad, iti amin nga best yo. Rejectaran ni Apo Diyos, di pa nagdaydayaw yo. Remember ni Cain, kini Abel, when they give yung sacrifice nila, hindi inaccept ni Lord yung kay Cain. But yung kay Abel, inaccept niya. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ibinigay ni Abel yung best niya. Sinukat niya yung kanyang pagbibigay ng hain sa Diyos. Pero si Abel, kahit na konti o maliit yung kanyang binigay, nagmula sa kanyang puso. So, gawin ninyo lahat yung binibigay natin, hallelujah, with our best. Paradayaw iti Apo. Amen po ba? Walang halong pagtatanubutog. Hindi pagtatanubutog. Daydayumudum. Ano ba ti Tagalog ti daydayumudum? Wala pong halong pagrereklamo. Ako na naman praise and worship, sabi ni Jan. Ako na linggo na ako nag-praise and worship. May Sheila naman dyan. May Dylan naman dyan. Meron naman dyan na Brother Ice. Kaya laging ako, no? Pero pag ginagawa mo ito, part of your sacrificial sa Lord, hallelujah, ang Diyos alam niya ang puso natin. Amen? So, wag ka namang maging proud na, yes, ako na naman. No? Magawa 1 million views na kami. Pero alam nyo, praise God. Salamat sa Lord dahil ang puso ng mga batang ito. Nakikita ko yung mga YP natin, yung humbleness nila, yung kahit na walang nag-uutos sa kanila, no? Yung walang nagpupukpok sa kanila, meron silang kusang loob na gumagawa. Malinis na ang church natin, nakakadkad na ang upuan natin, no? At maayos na rin lahat. Music ministry, yung director natin ng music dyan, babanggitin ko ba si Ace? Maagang gumigising, nag-aayos lagi, hindi tinutuktok sa pintuan kapag araw ng linggo. Kusang loob yan na bumabangon ng maaga. Hallelujah. Sakripisyan kahit gusto pa niyang matulog. Pero binibigyan niya sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Amen po ba? Nagagaling kayo sa malayo. Yung iba, si Lester Jerlyn, magta-taxi pa. Pero hindi nila inaalintana. Yun mga nanggagaling ng ambyong. No? Yung mga iba sa inyo, nagmamasahe pa kayo. Ibibigay niyo yung best ninyo. Part of sakripisyan. Alam ng Diyos yan. Alam niya lahat kung ano yung mga ginagawa natin na naglilingkod sa Diyos. And dahil ginagawa niyo ang best niyo, natutuwa ang Panginoon. Pero kung hindi niyo gagawin ang inyong best, hindi po siya natutuwa. Nire-reject niya yung ating worship. Sana po maliwanag sa atin yun. Na yung worship natin, katanggap-tanggap sa Kanya, dahil alam natin na ina-apply natin ito sa buhay natin na nagmumula sa ating mga puso. Amen po ba? When we do not give, okay, yung best natin sa Lord, yan, hindi ho niya yan tatanggapin. Pero salamat sa Lord dahil ginagawa natin with all our heart, with all our mind. Hallelujah. Binibigay po natin yung best natin. Lastly, tingnan natin ang buhay ni David. Si David was one of the greatest worshiper doon sa Old Testament. The greatest worshiping in all of the Bible except the Lord Jesus Christ. God said that David was a man after His own heart. Di ba? Acts chapter 13:22, sinabi niya doon, David was a man after his own heart. Gustong-gusto siya ni Lord. Although David sinned, nagkasala si David, alam naman natin yan. Greatly, many times, hindi lang minsan siya nagkasala. How many times na nagkasala si David? But, sabi ni Lord, natuwa ang Lord sa kanya. No? You know why?
because he was truly sorry and repentant and asked for forgiveness after his affair with Bathsheba and the subsequent murder of her husband, to cover up his affair, no? Di ba alam natin yan? Oh, so David spent approximately 1 year and unrepentant sin, ano? Pero itong mistake ni David na ito, apparently only made one in his life. David apology to God for his unrepentant sin. Ano? Talagang in-apology na to, hiningi niya ng tawad, talagang iniluhod niya, iniyak niya talaga sa Panginoon, at kinilala niya na mahina siya, at nagpakumbaba siya sa Panginoon. Kung ganun ang ating gagawin, mga kapatid, ang Diyos, hallelujah, matutuwa sa bawat isa sa atin. Nasa likod ng ating kamalian, malulugod pa rin ang Diyos sa atin. Dahil marunong tayong magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Ano yung ginawa ni David? In the midst of his trials, he found joy. Natutunang hanapin ni David ang joy sa puso niya kahit siya ay nagkasala. Pero dahil humingi siya ng tawad sa Diyos, nagpakababa siya sa Panginoon, kaya nung trials nang dumating sa kanya, he found joy. Amen? Natagpuan po niya yung tunay na kagalakan sa kanyang puso kasi binigay ng Panginoon. Hindi ipinagdamot ni Lord sa kanya yon. Psalm 16:11. Hindi lang joy, but hope, rest, refuge, strength, and trust in the Lord dahil marunong siya magpakababa sa harapan ng ating Panginoon. You see, David? Hallelujah! Amen! Hindi lang yun, he offered praise and worship to the Lord during his trial by blessing. Nagsasayaw si David. Pinagtawanan siya ng maraming tao. Di ba? Umuha si Miriam ng tambourine. Kaya naputar yung pinapakanta mo na yun. Brother Jan when the Spirit of the Lord is in my heart, I will dance like David danced. You know? Bakit nakuha yun sa Old Testament? Kasi yung time na natatrial si David. Hallelujah. Nung dumarating yung kapagsubukan sa kanya, may joy, may gladness sa puso niya. May pambihirang joy sa puso niya. Hallelujah. At talagang yung strength niya, yung hope niya, siya'y namahinga sa Panginoon at daman-daman niya yung kaligayahan sa kanyang puso at naglululundag siya sa tuwa sa Diyos. Hallelujah, amen. Sabi ng mga tao, baliw na si David, baliw na. Pero siya'y napupuspos ng Espiritu ng Diyos sa pagpupulit sa Diyos. Why? In spite of his weaknesses, in spite of his sin, sa likod ng maraming ang kasalanan sa Panginoon, nalugod pa rin si David sa kanya because nagpatuloy siya sa Diyos. Nagpakumbaba siya. Kinilala niya ang kanyang kasalanan. Humingi siya ng tawad. Hallelujah. Ibinigay niya ang kanyang puso sa Panginoon sa likod ng maraming kasalanang nagawa niya sa Diyos. Nalugod ang Panginoon sa kanya. Amen? Tayo ay tao. Sana instead na yung mag-rebelde tayo sa Diyos dahil nakagawa tayo ng kasalanan, magpakumbaba ka, umiyak ka sa Panginoon. Bigay mo sa Kanya lahat. Ang Diyos, siya yakapin ka niya. Magpatuloy ka. Punta ka sa church, magpatuloy ka sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Huwag mong tingnan yung kasalanan mo, pinatawad na ng Diyos yan. Amen! Wala na yan. Nilipat na dagitibas basol mo. Huwag kang mabuhay sa past. Past is past. Kinalimutan na ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos na makita sa iyo, yung ngayon, paano mo siya i-worship, paano mo siya kanya magpapatuloy, paano kanya makikita na talagang ikaw ay sa likod ng kahinaan mo ay nagpapatuloy yung puso mo sa pag-worship sa Kanya, paglilingkod sa Kanya. Yun ang gusto ni Lord sa ngayon, yung kasalukuyan. Amen po ba? Para walang makadisturb, dapat isaisip mo, pinatawad na ako ng Diyos, nilinis na ako ng Panginoon. Ako'y bago na. Amen? Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kaya si David, gano'n ang kanyang ginawa. He offered praise in worship. So, during praise in worship, kayo aglalado. Ag-jump kayo, numarik na yung ti-jumping. Paidalang kayo ti Espiritu, ti Apo,
Worship God! Amen! Sisigaw kayo kung kinakailangan. Denggan mo, ano may daldalan kayo? Okay, mo't may daldalan ako, ma-auto place kayo mo't. Yan. Balik kayo mo't nga dasal-salam may tingnan, no, kasyayan. Mga kaslaki ni David nga napuspuson nga, dasal-salam may tingnan ata. Sila da jay, amamu mi jay abra nga, out of order mo jay kanayo na nga. Praise the Lord jay samwanan, yan. Tayo matangag, balik nga kasyay. Pero pag praise and worship, ibigay natin ang ating best. Ang tayo aglaladot, let us praise God, let us sing the song of praise and worship to God. Hallelujah. Amen. Yun na nga lang yung oras mo na kumanta sa Panginoon. Huwag kang huwag mong tingnan yung problema mo, tingnan mo paano ka kumanta ng the best sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oo, makapalpalakpak ka. Sige, palakpak. Walang dyan. Kasi ginagawa mo yan para sa Lord. Amen? Hallelujah. So, yan ang ginawa ni David, ano? Hindi lang to praise and worship, he called God good. Ginanawag niya ang Diyos na mabuti. Ano, kahit na whether things were good or bad, sabi ni David, God is good. God is good. Eh, di God is good nga. Amen. Pero pag sinasabi mong God is not good, baka mangyari nga sa'yo. Yun ang pananampalataya mo. No? Gini-claim niya lagi that God is good. God is good all the time. Madaydayaw ti Apo. Hallelujah. He was thankful to God. Psalms 18:49. Ang dami niyan. Psalms 25:8. Psalms 30:12. Kanya lahat yung Psalms na yan, si David. Meron lang mga ibang writers na napasama dyan. Saka si Solomon napasama din dyan yung iba, saka Proverbs. But he was thankful to God. Among many things, he thanked God for were his faithfulness, his righteousness, his deliverance, his loving kindness, and for choosing him. Ang dami natin pwedeng pasalamatan sa Panginoon, di ba? Salakan ng Apo, ikanak ti angas, tano ko matutukan ti oxygen, nanginagayam ti bayadak. But because free, thank you Lord, ang dami natin pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Sabihin, God is good dahil ikaw nagising pa na mapayapa. So really, truly, no, God is good talaga, madaydayaw iti Apo. Amen! Eh bakit pagka praise and worship, nakaganyan tayo? Wala ba tayong pwedeng isipin, no, how to praise God, to thank God, no, yung isang linggong ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo nadapa, hindi tayo nahulog. So, dami natin pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon with all our heart. Amen? Hallelujah. So, si David, mula sa puso niya, sa Psalms, sabi niya doon, make it clear that heart is of great importance to God. Ustumot na jay. Doon sa Psalms, 123 times na binanggit yung heart, yung puso. David knew the importance of having a right heart before God. So the Bible tells us that God knows each person's heart. So, kita ang ti puso. Importante day tati sangwanan ni Apo Diyos. Yung puso mo, napaka-importante po niyan sa harapan ng ating Panginoon. So, ngayong umaga mga kapatid, sana po may mga natutunan tayo, may mga mensahe sa puso natin para tayo po ay mag-worship sa Lord ng tunay na pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Glory to His name. Amen po ba? Amen. But before ang lahat, no one can be a true worshiper of the Lord without the presence of the Holy Spirit. Huwag naman ninyong aalisin yan. Spirit living inside us. Jesus said, true worshiper shall worship the Father in the Spirit and the truth. We need both the Holy Spirit and truth. Amen. And the Holy Spirit adati truth, and the truth adati Spiritu. And the Spirit and the truth adati sa ni Apo Diyos. Hindi mo matatagpuan ang katotohanan without the Word of God. And Jesus is the Word. Iso ka na pag kukaunday ta, iisa ang sinasabi niya. We worship in spirit and in truth. Through the presence of the Holy Spirit. Because without the presence of the Holy Spirit, we cannot worship God being a true worshiper. Glory to His name. Amen? Hallelujah. So,
tayo po na tinatawag na born again Christian, may panganak ng ating espiritu, si espiritu ng katotohanan, sana po makita sa atin ang tunay na pagsamba sa ating mga puso. Because naipanganak na po yung heart natin sa espiritu ng ating Panginoon. At through our Lord Jesus Christ, tayo po ay naging born again Christian. Amen po ba? Amen? Glory to His name. So, tayo pong lahat ay tumayo. Salamat sa Panginoon sa umagang ito, sa napaka-buti ng kanyang mga salita na nagbibigay sa atin ng reminders, nagpapaalala sa atin, nagbibigay sa atin ng mga babala. May mga tao siyang ginagamit like David, maging example sa buhay natin. So, sa umagang ito, friends, we are created to worship God. Remember, ginawa ka ng Diyos to worship Him. And we are commanded to worship God. Tayo po ay kinumand ng Diyos to worship Him. Hallelujah. Bakit niya tayo niligtas? Hindi para lang maupo. Niligtas niya tayo para matutunan mo siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Hallelujah. Manalangin tayo sa Diyos. Without ceasing, sabi niya. Pray without ceasing. Worship Him in spirit and in truth. And pray without ceasing. Manalangin ka na walang pati. Patuloy na magpasalamat sa Panginoon. At ang puso mo, ibigay mo sana sa umagang ito. Sabihin mo sa Lord, taas mo ang iyong kamay. Hallelujah! Sabihin mo sa Kanya, Lord, once again, I offer my life as a living sacrifice. Binibigay ko sa iyo ang aking puso, ang aking buhay. Bakit di mo gawin, kapatid? Taas mo ang kamay mo sa umagang ito. Naanyayahan kitang itaas ang kamay ngayong umaga. Once again, sabihin mo sa Lord, Lord, I offer my life. I-offer ko sa iyo ang aking bibig, ang aking puso, ang aking isip, ang aking katawan. Hindi lang para sa mga unbelievers to. Kahit tayo na mga Christian na minsan din ginagawa natin para ibigay sa Lord ang lahat. Minsan pa para papurihan ng ating buhay na Diyos. Kantahin nga ni Kevin yung kanta na Lord, I offer my life. Sabayan natin. And after that, muli-muli tayo sa Panginoon. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng ating buhay ngayong umaga. Thank you, Jesus. My life to you. Amen. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, Kantahin natin habang nakataas ang ating dalawang kamay sa Panginoon. lifting my praise to you as a living sacrifice. Lord, I offer you my Hallelujah. life. Amen. Amen. Yes. Thank you, Lord, I offer you my life. Isang pa mo, Lord, I offer you my life. Hallelujah. And Lord, I offer my life to Yes. you. Amen. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you. Lift
tenga sa amin. Yes, Lord. Hallelujah. Naririnig mo ang aming mga panalangin ngayon. Lord, Apo. Wala po kaming tanging mayahandog sa iyo. Kung di ang aming mga buhay, ang aming isip, ang aming mga puso, ang aming kaluluwa at ang aming buong pagkatao para sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Yes. Panginoon, salamat dahil di na namin kailangan mag-alaga ng hayop tulad ng ginagawa noong Old Testament to offer you. Pero ang hinihiling mo, ibigay namin at ihandog ang aming buong buhay sa iyo. Higit sa lahat, ang aming mga puso, Panginoon. Pakalinisin mo nga kami, O Diyos. Ano man makita mo na bahid ng aming mga puso, Panginoon, patawarin mo kami. Matutunan namin na lalo pang maging mas humbled spirit sa iyo, God. Maging mababang espiritu sa iyo, Panginoon. And Lord God, salamat. Salamat dahil ang pag-worship sa iyo ay hindi lang, Panginoon, isang pagpapakababang loob sa iyong harapan. Pero ito po ay isang lifestyle ng buhay. Ito ay tinataglay namin habang kami ay nabubuhay. At isa rin po itong sakripisyo. At sometimes, ang buhay namin ay dumadaan sa maraming mga paghamon sa buhay. Kapag subukan, mga pangungutya, mga sakripisyo ng time na parang marami kaming gusto pero dahil nga gusto naming mag-serve sa iyo. But Lord, thank you. Dahil Panginoon, natutuwa ka kapag binibigay namin ang aming best. Hindi ka natutuwa kapag ang mga tao mo, ang mga anak mo, ay napipilitan. But thank you, Lord Jesus, sa umagang ito. Binuo mo na naman ang isang napakagandang pagkain espiritual sa aming mga puso. Panginoon, salamat. Salamat. Wala kang tanging hinihiling sa buhay namin. Sa lahat ng sakripisyo mo sa buhay namin, ang tanging hiling mo lang, ibigay namin ang aming buong puso, ang aming buong buhay sa iyo, Panginoon. Kaya Ama, salamat po sa buong church ng Jesus Loves You Fellowship. Binigay namin sa umagang ito, mula sa kanilang individual na panalangin, ang kanilang puso at kaluluwa sa iyo, Panginoon. To worship you, to serve you. Hallelujah. A true worshiper and disciple of yours. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you all the praise. Hallelujah. Dalangin din po namin sa umagang ito ang Gatti family na ngayon nga po, God, ay tumaranas ng trials ng buhay. Panginoon, salamat dahil sila ay mananampalataya. At nakikita nila, Panginoon, ang lahat ay according to your plan. No question. Pero sila po, God, ay liwliwaam itaday ito nga gundaway ako. Kamti peace of mind, tipos puso da ako. Ket, Lord, yaman kami kararag ni Brother Efren, Pastora Leti, kanti family da di nga pimusay. Tagay mi ken Ako Diyos, kami tutuloy magdaan Lord, nagyaman kami, hindi sila na kami amin, manipodubing, at itubo ko na kami, ginaganya. Amen. Amen. Okay, kasi pagkakitantay, wala po tayong cell group muna dahil plano natin pumunta doon sa family ni Sir Pastor Brother Efren. Yung makakasama, pwede kayong sumama para po ang church ay may bigay din natin, time natin para sa kanila. No? At yung hindi, okay lang naman. Wala pong problema doon. Kaya tayo po ay mag-usap-usap after our snacks at para kung anong gagawin natin. Okay? So, yun lamang po. Magandang araw sa atin. Hanggang sa Sunday. God bless you. Oh, I love you. I love you. Yes, I love you. I love you.
Tatay Mandir. Kapan tayo. Thank you for watching. Next Sunday ulit mga kapatid. Dyan sa Malaysia, thank you for watching. Thank you for fellowshipping with us. At magandang umaga po sa ating lahat. God bless. Bye!